Mapagpalang araw mga kahabi. Kumusta po ang bawat isa? So, ang tatalakayin natin ngayon at pag-uusapan at patungkol sa mga kababayan natin na pagbebenta ng mga ibon na kung bakit sila ay nahuhuli. So, ito po ang nakakalungkot sa ating mga mag-iibon na marami tayong mga kababayan o ilan na mga kababayan na nagbebenta ng mga ibon na nahuhuli sila. Bakit kaya? Ano po ang dahilan kung bakit sila na-encounter ng mga kooperatiba, ng mga kapulisan at mga kawani ng gobyerno patungkol sa pagbebenta ng mga ibon o yung mga endangered na ibon at yung mga binibenta ng mga imported na ibon. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Okay po mga kahabi, at kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so let's go! So mga kahabi, alamin natin kung bakit nangyayari ang mga ganito. Nakakalungkot man, pero kailangan natin pong sumunod sa batas, lalo na po sa tulad natin mga mag-iibon. Dapat po alamin natin ang Republic Act 9147 at saka yung RA 10175. Dapat po medyo alamin natin ang patungkol dito sa batas nito sa mga tulad nating mga mag-iibon. Okay po mga kahabi, nais ko lamang pong i-share na video na ito. Ito po hindi sa akin. So panoorin natin at para awareness po sa ating mga mag-iibon na ang video na ito, para po maging maingat po tayo at maging mapaghanda, mapanuri at mapagmatyag tayo sa mga ganitong bagay. Maaari po lamang na maging legal po ang mga karapatan natin sa ating bilang isang mag-iibon. Okay po mga kahabi, so panoorin po natin ang balitang ito. Nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Rizal ang 6 na suspect na illegal umanong nagbebenta ng iba't ibang uri ng endangered na ibon. Babala ng pulisya, hindi lang sa kalikasan na epekto niyan dahil banta rin ito sa kalusugan ng tao. Nakatutok 3 tao. Sakay ng pedicab ang 3 suspect na ito nang makipagkita sa undercover police officer sa Tondo, Maynila para magbenta ng Indian ringneck parrot. Nang maisara ang transaksyon, Nilalagay na ata sir. isinakay na ang kulungan sa pickup at nang magabot na ng bayad, inaresto na ang isa. Uy, tatakbo Habang ang dalawa nakatakbot na katakas. Sa hiwalay na operasyon, nadakip naman sa parking lot ng isang commercial complex sa Parañaque ang seller umano ng mga mayna na nakatransaksyon ng pulisya online. Yung sunod-sunod na operation namin during this fourth quarter ng taon na ito, marami po talaga tayong nahuli na mga wildlife trafficker, kaya ingat na po sila. Tagong-tago. Ang style nila ngayon talaga sir, hindi na nila nilalabas basta-basta yung kanilang mga illegal na binibenta. Sa Anguno, Rizal naman, nagpanggap na rider ang pulis na nagpakilalang pipick up ng ibinebentang umbrella cockatoo ng suspect. Sa Caloocan City, nagbebenta ng scoop owl ang inoperate ng mga pulis. Habang hanging parrot at mayna naman ang nailigtas sa operasyon sa Malabon at Intramuros sa Maynila. Ang mga endangered at threatened na wildlife, hindi po talaga pwedeng alagaan, ibenta. May mga wildlife po na kailangan may kaukulang permit. Pero po, bago po sila magbenta, kailangan pa po nilang kumuha ng permit. Yung wildlife nga po natin is can be and would be carriers of the COVID-19. At alam naman po natin na yung COVID-19 is very deadly disease. Kaya sana po may pagtulungan po kayo sa PNP Maritime Group. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag para sa
ang mga wildlife species sa isang mall exhibit sa Santiago City, Isabela dahil po sa kawalan ng Wildlife Special Use Permit at Special Local Transport Permit. Kabilang sa 28 hayop na nakumpiska ang leopard gecko, Mexican iguana, bearded dragon, sulcata tortoise, civet cat, Burmese python, at African lovebirds. Pagamat may Certificate of Wildlife Registration, ang mga nagmamay-ari ng mga hayop, dapat pa rin anilang sumunod sa mga patakaran at pulisiya, kabilang na ang mga kinakailangang pag-apply para sa ilang permits. Pansamantalang nasa kustudiya ng DNR Region 2 ang mga hayop, magsasagawa rin ang ahensya ng administrative confiscation proceedings. So, ayan po mga kahabi. Dapat po maging maingat, alerto, at higit sa lahat, maging legal sa lahat ng uri ng transaksyon. Kaya nahuli ang mga nagbebenta sa mga ibon ay dahil sa kakulangan ng mga legal papers at proper documentation. Magbenta ng may legal na documents galing sa DENR at yung binibentang mga ibon ay dapat dokumentado rin po mga kahabi. Okay po, hindi ibig sabihin na tayo ay CWR holder na po at W Farm Permit ay legal na po tayo magbenta ng mga ibon. Kailangan po titingnan natin kung ano po yung mga nakarehistro lang sa ating mga CWR ay yun po ang maaring ibenta rin po natin. Hindi po tayo pwedeng magbenta ng hindi po nakarehistro sa ating CWR or W Farm Permit mga kahabi. Kung ano po yung mga naka-indicate doon sa mga pinarehistro natin sa certificate or sa permit ay yun lang po ang allowed na ibenta nating mga CWR at W Farm Permit holder. Okay po mga kahabi, hindi po tayo pwede magbenta ng hindi po kasama doon sa inilista natin nung pagkuha natin ng permit sa DENR. Okay po, ito po ay isang paalala sa ating mga CWR at W Farm Permit holder. Okay po, tapos mga kahabi, at gawin din po mga kahabi doon sa mga bibili ng mga endangered na dineclare ni DENR ay dapat po sa legal CWR at W Farm Permit holder po tayo bibili ng mga ibon mga kahabi. So para po legal ang lahat ng ating mga transaction at legal ang mga documentation ng ating bibilhin na mga endangered species na mga ibon. Okay po mga kahabi. Tapos hope meron tayong mga natutunan at meron tayong kaalaman sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act number 9147 at RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. So dapat po ito ay maunawaan natin kung ano po itong mga batas para sa ating mga mag-iibon. Okay po mga kahabi, so iwasan magka-problema, magsimula at gumawa ng tama mga kahabi. Ito po ay isang paalala sa ating mga mag-iibon. Okay po mga kahabi, kung paano kumuha at mag-apply ng certificate or permit sa DENR. Sa previous videos ko po ay meron tayong topic regarding sa pagkuha ng nasabing CWR at W Farm Permit. Balikan nyo na lang po mga kahabi. Maraming pong salamat. So shoutout po tayo mga kahabi at Felipe Junior Gapate. Shoutout po sa inyo sir. Salamat sa mga scientific name ng mga lovebirds. Pero sir, saan napapabilang yung Lutino? Okay po mga kahabi. Kahabi Felipe Junior Gapate. Maraming salamat sa inyong suporta at ganoon din po sa inyong tanong. Sa scientific na kung saan siya napapabilang ang Lutino, sa tingin ko
ay siya po ay napabilang sa Agapornis Fisheries, itong lutino. Dahil mutation na po ito na nagmula sa Agapornis species. So sa maraming pag-breed natin ng mga mutation ay napapabilang po ang lutino sa Agapornis species. Okay po, mga kahabi. Ito ay sa aking obserbasyon lamang at sa aking pagre-research. Pero tanong po rin po natin sa mga dalubhasa natin ng mga mag-iibon at mga veterano sa larangan ng mga mutation kung saan po napabilang ang lutino. So mga kahabi, paki-comment na lang po kung tama ako or meron tayong correction sa ating sagot. Ito po ay aking ina-appreciate at ito po ay aking itatanawin na pagtulong sa ating mga kahabi na mga nagtatanong ng mga uri ng mga ganitong katanungan. So sa mag-iipon po ay dapat tayo ay tulong-tulong sama-sama para iisa ang ating hangarin, maging maligaya at maging maganda ang samahan nating mga mag-iibon. Okay po mga kahabi, shoutout po sa iyo at Felipe Junior Gapate. Ganun din po, nais kong i-shoutout sa si Kabayan at Waka Duli 190. Pa-shoutout, idol. Okay po, Waka Duli, kung saan man kayo naroon, mabuhay po kayo. At shoutout sa iyo, Kabayang Waka Duli. Ganun din po si at Papa Joms. Kabayan, kano po kaya ang gagastusin? Okay po, at Papa Joms, shoutout po sa inyo. Sa tanungin niya po kung kano po kaya ang gagastusin. Sa po ang tanong ninyo, paki-specific po kung ano yung gagastusin. Kasi kung sa farm permit o wildlife farm permit o sa DNR pag-a-apply o pagkuha ng CWR, so alamin muna natin kabayan kung ano po yung yung tanong ninyo kung saan po yung gagastusin. Kung sa DNR ang pag-a-apply ninyo, ay yung tanong nyo kung doon natutukoy sa pag-a-apply sa DNR ay napaka-mura lang po ang singil ng DNR basta makumpleto po natin yung kanilang mga hinahanap na mga requirements, mga kahabi. Yung DOD, DOS o DOT at DOE o yung Deed of Exchange ay kailangan ma-provide natin ito sa mga nagnanais na kumuha ng mga requirements ay kailangan ito po ay kailangan na i-provide muna natin bago tayo pumunta sa DNR. Sa DNR naman po, napakamura lang ng kanilang singil at sa mga previous video ko ay nandun ang mga singilan kung magkano po ang mababayad natin. Sa 150 heads ng mga ibon ay sa Agapornis po ay 50 pesos lamang po. Napakamura po. So, maraming salamat sa iyo at Papa Joms. Shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Roperos World. Ito po, shoutout po sa iyo, Roperos World. Gusto ko po sanang kumuha ng farm permit para sa ibunan ko. Kaso wala hong kahit isang ibon na may papel. Makakakuha po ba ako ng farm permit? Yes sir. Mga kabayan, kahabi, at Roperos World, makakakuha po tayo kung hindi po tayo pinagbabawalan. Ang kailangan lang po, makapag-provide tayo ng requirements na hinihingi ni DNR. Okay po, hindi po tayo pwedeng mag-apply sa DNR na wala po tayong requirements. Kung wala pong permit ang inyong ibon, lalagyan natin ng permit. So kailangan yung sumangguni muna na at makapag-avail ng hinihinging requirements ni DNR. So, pumunta po tayo sa Wild Farm Permit folder at doon po tayo kukuha ng requirements. Kasi kung farm permit po ang inyong kukunin ay pag-a-apply sa DNR ay requirements po muna na makakuha kayo ng DOS at DOD sa farm permit folder. At saka medyo marami pong requirements sa pagkuha ng farm permit, wildlife farm permit sa habi. So sa sunod talakayin natin kung ano ba mga requirements sa pagkuha ng wildlife farm permit. Okay po, mga kahabi, hope mayroon tayong natutunan regarding sa pagkuha ng wildlife farm permit. Okay po, kahabi at Roperos World,
hope meron tayong idea regarding sa inyong nais na kuning permit. Maraming salamat. At lastly, last but not the least, si at Kabayan 1358 Sub. Okay po, kahabi, shoutout po sa inyo. Sub, thanks for the topic. Okay po, maraming salamat din po sa inyo at 1358 Sub sa inyong suporta. Okay po, maraming po salamat. So, okay po mga kahabi, nawa naging aware tayo sa mga ganitong transaction, trade, or exchange ng mga ibon na kung wala po mga legal papers ay wag po tayo makikipag-transact. Kung maaari po, tayo na mismo ay magpursige or makapag-produce or makapag-provide ng mga CWR at W Farm Permit holder na po tayo para legit po at wala pong pangamba sa atin na mga alagang ibon at sa ating sarili. Doon po sa ating aviary kung saan man tayo napaparoon. Okay po mga kahabi, nawa ito ay maging aral sa atin mga mag-iibon o sa mga nais pumasok na mag-iibon ay magkaroon po tayo ng mga kaalaman, karunungan at idea regarding po sa pag-iibon. Okay po? At ganun din po, kung nagustuhan niyo itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi, maraming pong salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung legal at meron tayong mga pinanghahawakan ng mga certificate or permit para wala pong pangamba sa ating pag-aalaga ng mga ibon. Okay po mga kahabi, maraming pong salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.